Lalo pong umiinit itong usapin sa pagbibigay at paghahanap ng hustisya sa missing sabongero na nawala noong 2021 at 2022. Alam niyo kung bakit? Kasi si Justice Secretary Boying Remulla bumanat na at binanatan pa yung mga abogado ng kanilang sinasabing posibleng mastermind na si Mr. Ang. Anong sabi ni Justice Secretary? Pera-pera lang daw sila. Pera-pera lang daw yung iba, ang mga abogado. Wow, ang lupit Natural for them to concoct their stories. Ayan Yung talaga, gawain talaga ng ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban natin dito, the best lawyers money can buy. Ayun. Pera-pera lang yan sa kanila. Yan ang banat ni Justice Secretary Boying Remulla sa legal counsel ng umano'y mastermind ng missing sabongeros, ang bilyonaryo gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Matapos opisyal na magsampa ng patong-patong na reklamong murder at serious illegal detention ang mga pamilya ng missing sabongeros laban kay Ang at iba pang miyembro ng tinatawag na Alpha Group. Matatanda ang nagsalita sa Billionaire News Channel ang kampo ni Ang nitong nakaraang linggo. Ayon sa isa sa kanyang mga abogado, hindi si Ang mastermind sa pagdukot at pagpatay ng mga nawawalang sabongero. Ang kanyang itinuturo mga salarin ang umano'y Patidongan Brothers Syndicate at ang ulo umano ng operasyon, ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Habang ang mga kapatid nitong sina Ella Kim at Jose nakasalukuyang nasa kustodiya ng Philippine National Police at isa pang lalaking nagngangalang Rolando ang itinuturing na mga tirador o ang first level implementers at kanang kamay ni Dondon. Pero ani SOJ Remulla, paraan lamang umano ito ng mga tunay na suspect para guluhin ang daloy ng kwento at investigasyon. Very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Naniniwala rin si Remulla na maituturing si Ang bilang main player sa kaso ng missing sabongeros. Siya ang main player sa Isabong. Siya ang main player dyan. Siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Mariing itinanggi ni Patidongan ang mga akusasyon ng kampo ni Ang. Nakakatawa siya. Kung ako ang nakutos niyan, bakit niya binigyan ng monthly si Colonel Orapa ng 2 million? Wow. Tayo nakukuha ng 2 million, di ba? Siya ang pinaka-big type. Ibig sabihin, ako na ngayon si Mr. Atungang at ako na ngayon ang may-ari ng mga carpinterina at ako na ngayon ang chairman ng pitmaster. Paninindigan ng DOJ at PNP, patuloy ang pagtutok sa investigasyon ng missing sabongeros habang hindi napapanagot ang mga nasa likod ng mga krimen na ito. Ayan so intindi. Thank you sa Billionaire Channel. Ayan sila yung nakakuha ng story niyan. At yan naman po ay lumabas din sa maraming traditional media. Kahit doon sa amin sa PTV, Channel 4, Channel 13, Radyo Pilipinas, lumalabas din po yan. Lahat ng usapin, lahat ng development sa mga investigasyon ng pamahalaan, lalo na ng DOJ tungkol sa isong yan, ay lumalabas yan at ginagamit ng lahat ng traditional media. So nag-aaway na po, nagpapasahan na, nagtuturoan na yung kampo ni Mr. Atong Ang at saka ho yung Dondon alias Totoy na magkakapatid. Yung magkakapatid na ngayon ang inaakusahan ng abogado ni Ang na sila daw ho ang parang nasa likod nitong krimen. Ay sabi naman itong si alias Totoy, Dondon, siya yung may-ari ng business, siya yung bilyonaryo, siya yung kayang magbayad at magpagalaw ng pera. Kami hindi, kasi empleyado lang kami, tao lang. Wow, tao lang daw sila ni Mr. Ang. Yun ang pinakamabigat. Mga tauhang matitindi ni Mr. ang bumaligtad at nagturo, nagsabi ng katotohanan na kanilang alam at yun ang pinaniniwalaan ngayon ng Justice Department. Malinaw ang sinabi ni Secretary na may mga abogado na talagang pera-pera lang, malaking pera ang pinag-usapan kasi bilyonaryo yung kanilang tinuturing na mastermind na kung yung mga gunita 2 days ago, 3 days ago, formal na pong nag-file ng multiple murder, illegal detention ang mga kamag-anak ng mga sabongerong nawawala before DOJ. Ay anong gagawin ng gobyerno? Natural. Haharapin ng gobyerno yan. May complainant, may ebidensya, may testigo. Ay ano pa? Talaga hong uusod ang kaso.
Kaya nga lang binabaliktad na ng mga abogado na ang mga testigo at nagsasabing sila mayroong alam kung sino ang nasa likod ng krimen na ito ay binabaliktad nila ang sitwasyon. So, tingnan natin pagdating sa husgado, papunta na yun ng prosecutors for evaluation, dun ho sa mga ebidensya at testigo at reklamo ng pamilyang naghahanap ng katarungan. Ang tindi po nito kasi mahigit na 100 umano ang mga subongerong nawala, na parang bula, na parang hayop ang kanilang pagkakaturing ng mga panahong yon. Meron akong nabasang statement ng isa sa mga testigo. Ay naku, ayaw ko na hong ilabas, nakakapangilabot. Parang weekly ginagawa nila, parang every other day nag-uutos na itumba yung mga tao. At ang pinag-umpisahan at dahilan, pera. Tungkol sa sabong. Mukhang nagkamali sa partihan. Nagkaroon ng dayaan. Parang gano'n, mayroon palang dayaan sa sabong. Akala natin, wala kasi akong alam sa sugal eh. Akala ko napupupukan yung mga manok eh. Yung pala sa likod ng mga labanan ng manok ngayon, mayroon palang dayaan doon. Mukhang may nagkadayaan. Mukhang mayroong something. Kaya hindi matanggap ng kapitalista. At yung mga sabongero ang ginantihan, buhay ang nawala. So matindi po. Kaya ang description, as pinapaliwanag doon sa statement weekly, every other day, may tinutumba. Pagkatapos itumba, i-report doon sa amo. O boss, tapos na, gano'n pa. Okay lang daw. O next. O yung susunod, sino? Kailan? Gano'n daw mga dating. Wow. Tindi, Para silang, dahil lang sa pera. Alam mo, ang pera ay material na bagay. Pero ang umutang ng buhay para lang sa pera, yan po ay pagsisisihan. May kapalit na kaparusahan yan. Mabuti nga sa Pilipinas, walang parusang bitay. Pero sa ibang bansa na may parusang bitay, bitay po ang katapat niyan. Dito habang buhay lang na pagkakabilang ko. Pero multiple murder, non-bailable offense, kulong yan pagka merong probable cause. Ayan po ang mangyayari yan. So, si Mr. AA, ang pangunahin pa rin hong mastermind na itinuturo ng DOJ, ng mga testigo, at doon nakapokus ngayon ang mga otoridad. Ano kaya ang mangyayari dito? Kaabang-abang. Suspect pa lang sila, Akusado pa lang po si Mr. Ang. Hindi pa guilty yan. So, may karapatan siya sa ilalim ng batas kung paano i-depensa ito. Kaya lang binabaliktad daw ng mga abogado na para bang yung mga testigo ang siya pang pinapalabas ngayon, mastermind. Sabi nga nung alias Dondon at saka yung Totoy, saan nakukuha ng pera? Milyon-milyon, daang milyon ang usapan dyan. Nabayad para sa mga nag-ooperate na mawala yung mga sabongero. Alam nga naman kung magbayad, saan nakukuha nun? Sino ba ang may perang ganun kalaki? Wow! Ang tindi ng mahirap talaga yung dating tao, dating kasamahan, pagkumantayan, kalabuso ang lahat. Good luck. Justice for all. Sa mga biktima, pati sa mga akusado, kailangan din nila katarungan. Rule of law, pinapairal.